Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Check your time. We got 40 minutes after 1 o'clock. Today is Friday, January 10, 2025. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Mixed by DJ Rogan. Mixed by DJ Rogan. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Premium Radio. Ready, concept. Apian mo dyan. Apian mo dyan. DJ Jel. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Isang magandang lalaki at magandang babae. Kayo pong lahat ng mga viewers natin, magandang buhay sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Kapwa Pinoy sa abroad, mga OFW.
Petsa adjust na sa buwan ng Enero. Ang bilis, di ba? Parang kailan lang po nagputukan. Ngayon, petsa adjust na. Anong buwan yung Chinese New Year, manager? Last week of January or next month? Oh, minsan paiba-iba kasi, no? Inihaw. Kamusta na po kayong lahat? Ayan, i-PM nyo na po kami sa Viber or sa Imo, no? Hanapin po ninyo ang aming account sa Viber or sa Imo, Digijal OFW Emotion. Sa mga naghahanap po dyan ng kanilang makakasama sa buhay. Pangalan, edad at saka lugar. Yan lang po ang i-PM ninyo sa amin, no? Sa Viber at saka sa Imo. Mamili na lang po kayo sa dalawa, sa Viber man o sa Imo. Yan. Happy birthday sa lahat po ng mga may birthday. Nagdidiriwang nila mga karawan ngayong araw, January 10. Happy birthday! Sige, samahan nyo po kami ngayong Friday afternoon. Kasama niyo po si Abian Mujel. Gwapo na namit pa. Naman. Sana all. Gwapo na namit pa. Namit ako magluto. Oo. Matipid ako magluto kahit walang sahog, masarap. Sana all. Mabubusog ka talaga kahit wala pang sahog. Kasi sa pagluluto yan, mga be. Friday pa lang ngayon, bawal magtikal. Sige na po i-PM nyo po kami sa Viber sa uulitin ng pangalan mo, edad at saka lugar kung saan man po yung lokasyon mo ngayon. Thank you Ate Cassie Ken. Sa support ninyo palagi, no? Buong taong 2024 hanggang ngayon. Thank you. Jibuot, thank you din. O ito na po nasa linya. Makakasama po natin ngayong hapon. Si Leia. Naka-private yata si Leia, manager. Si Butchok at saka si Leia, no? Si Ma'am Leia hindi visible. Naka-private po yung account niya. Andyan siya. Grabe na hilab siyang tiyan ko. Gutom na talaga ako. Saging lang po na saba kanina yung nadaanan ko. Tapos yung daga ko binaon dito. Yun lang yung kinain ko. Almusal pananghalian. Friday kasi fasting ako eh. Fasting pero nagkumain ng saging na saba. Ang cute. Maliliit ba? May dala ako dyan, manager. Kunin mo nga. Pasuyo nga ako. Ipakita nga natin. Saba na saging. May maliliit lang pero tibsul ba? Tibsul. Ay, sa labas pala. Wag na. Kasi dito sa Pilipinas, unggoy lay kumakain ng saging. Kaya alam nyo na. Ang tagal naman ni girl. Ayan. Pwesto po muna yung cellphone, ma'am. Huwag nyo po igalaw. No? Tulad po ng cellphone ni sir para hindi po kayo malikot. Saan po kayo ngayon, Ma'am Leia? Saang lugar, province, bansa? Kuwait po. Wala po kayong asawa dito sa Pilipinas? Wala sir, matagal na hiwalay. Okay, sige. Pwesto po muna yung cellphone para lalo kang gumanda ba? Sana all. Hindi kasi nakikita. Si Butchok, saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar po ninyo? Sa Croatia? Saang bansa yan? Sa Croatia, sa parte ng Europe. Parte ng Europe. Oo. Diyan po ako galing kanina.
Joke lang. Wala pa kayong asawa dyan, sir? O dito sa Pilipinas? Ayaw asawa ko po, hindi, nakapit bahay eh. Kaya naghanap ako ng kaibigan. Ah, okay. O maging, Kaibigan. Usap po kayo ni girl. Timer. Start. Pasok. Hi, ma'am, saan po kayo? Kagigising ko lang kasi, sir. Akala ko kasi mamaya pa. Kasi, Ay, parang lang kayo. Ganun din ako eh. Kahilamos ko lang. Hindi na ako naligo. Para hindi ako mabango. baka hindi ka pa nakatutbrush. Paamoy nga. Ay, hindi ah. Hindi nagtutbrush ako kagabi. Sana all. Ikaw, Ma'am, saan kayo dito? nakaligo lang Sa yata. Pilipinas. Pilipinas ka ba? Pilipinas po. Ikaw, saan ka? Kabankalan. Saan yan? Sa Davao? Negros. Hindi. Bacolod. Kabankalan. Then, Dumaguete. Bisaya. Ilongga. Cebuana. Para tatlo yung sa'yo ah. Akin, dalawa lang ah. Bisaya. Ay, isa lang pala. Bisaya at saka Tagalog. Pareha, dalawa pala. Saan? Taga saan ka? Taga Cebu. Taga Cebu? Doon na? Cebu? Yeah. Sabi niya, taga Davao. Sabi ng lola ko, maghanap ka raw ng kamukha mo, mas lamang ako ng konti sa'yo. Parang tumitibok yung puso ko eh. Sabi ng lola ko, pag tumitibok na yung puso ko, nakaharap ko na yung hinahanap ko. Pastilan. Makamukha, Daita. Sana all. Ano po? Magkamukha, Daita. Munti. Ilan po anak nyo? Sa po. Ha? Dalaga ng anak ko, 18 years old. Ilang taon ka na? Secret. Hindi, sabihin mo totoo. Ilang taon ka na? At nauna. Nasa mga ano kayo? 35, diba? Na all 35. Di ba, kuya? Manguhula ka yata ako ah. 45 na ako ngayong May 18. 44 ngayon. Ay, magkalabang ng konti. Tama nga, sabi ng lola ko, pag tinitibok na yung dibdib ko, pag kumakabog ba yun, nakaharap ko na yung hinahanap ko. Bakit? Kumabog ba ngayon? Hipo nga. Kaiba yung kumabog. Ang Ano pa pinakabalahan niyo ngayon? Dito, isa po akong OFW po dito sa Kuwait. 9 years na po dito. Yeah. Ay, matagal-tagal ka rin pala. Oo. Tapos, nag-iipon lang kasi magpo-for good na rin. Tapos mag-asawa ka na. Inshallah, soon. So, mayroong may magkagusto, di ba? Matagal na rin kami hiwalay ng na rin. Magtanong ka sa akin. Baka may malaman ka. Excuse lang po. No? Sir, bawas-bawasan niyo po yung volume mo ng cellphone. Kung may headset po kayo, mas maganda. Kasi nawawala po yung busis ni ma'am. Bumabalik po kasi. Bawas-bawasan mo na lang siguro. May asawa ko. Okay na yan, DJ? Go ahead. Okay, magtanong ka. Po, kuya. May asawa po kayo? Nandun, nasa kapitbahay namin. Ilan kayo? Kasi matagal akong hindi umuwi. Galing Saudi. Tapos nag-Dubai. Ayun, hindi na, kasabihan niya raw, pag nagtagal hindi umuwi yung asawa, hindi daw kakayanin. Totoo na, baka totoo. Tama yun. Ano nangyari sa asawa ko? Kasi yung asawa Kasi nga raw, pag may mga labit, hindi daw mapigilan. siguro kuya kasi ako matagal na ako dito. Never ako naghanap. Pagkaswerte naman. Yung na hinahanap ng lola ko talaga. Never ako boyfriend. Kasi may trabaho. Ang rin, may nagtry sa akin nagtatanong, sabi ko may asawa ako sa Pilipinas, ayaw kong magkasala. Kaya umayaw ako pag sinasabi nilang
may dalaga doon, umayaw ako. Sana all. Baka, Ako kasi, nagtagal na, nahihiya na rin ako kasi mga kaibigan ko may mga may mga girlfriend, ako lang ang wala. Kaya naisipan ko, sasalin lang ako DJ. Baka magkaroon din ako. sana. Kasi dito, pag lumabas kami, may DO kasi ako. Pag lumabas kami, marami ditong, ibang mga iba-ibang lahi, magkagusto sa'yo. Pero neighbor ko nag-call kasi, ang habol kasi nila dito iba eh. Ganyan lang. Malay mo, pag uwi mo sa Pilipinas, may sakit ka, di ba? Kaya, yun. Walang po, Anong ganyan, ma'am? Anong ganyan? Ano po yung ganyan? yung ganyan. Ano yun? Yung ganyan, sir. O, di ba, sir? Ay, palakpakan ka nila. Okay. Ay, Pero totoo, DJ, maganda si Ma'am DJ, no? blurred nga lang. Sintro nga po kayo sa camera, ma'am. Lumapit po kayo. Natakpan kasi yung beauty mo. Para... Nasa 45 na dyan. Maganda, hindi halata na 45 ko. Kala ko nga... 44. Tanda, Madali kang makahanap. Madaling makahanap ang mukha na yan kasi maganda eh. totoo lang, sir. Maraming magkagusto sa akin kaso ayaw ko kasi anak ko babae eh. Mangyari sa... Tama talaga. Buti nga hindi ka nakahanap kasi nasa harap mo na ako. Malay mo, magkaroon tayo ng maging kaibigan. Magtanong ka nga sa akin. Hindi ka pa nagtanong sa akin eh. Hindi mo malaman ang part sa akin. Ilang taon ka na ba? Lamang ako ng mga ilang buwan sa'yo. 1980 ka rin? Hindi, lamang na. Ikaw, mag-45 ka, di ba? Ah. Okay lang, lamang. Mag-45 ako, 45 ako. Ilang anak mo? Ha? Ilan na anak mo? Ilan na anak mo? Anak ng asawa ko, 2. Ano yan, babae, lalaki? Babae at saka lalaki. Malaki na rin Tanong sila? ko. Mga na. Yung isa, 20. Yung isa, 23. Mag-23 yung isa. Yung isa, mag-20. Turo ka naglanda, ano? Hindi, maaga ako naglandi. Kasi baka maunahan ako. Iniwan nila ako kasi nauna eh. Yung nahuli, sisundan niya. Ako kasi naglandi ako is 25. 25. Konti lang dito. Marami ako nung boy ko, kuya, pero never ako nagpagalaw. Nagpagalaw sa asawa ko talaga. Anong ginalaw niya? Ho? Ano po ang ginalaw? Siya lang nakauna, di ba? Ganun. Talaga yun. Sige, magtanong ka pa. Kung nandyan na ba yung, tanong mo sa akin? Ano ka kasal? Tanong ako sa'yo. Ano ka kasal? Ha? Kasal ka? Kinasal ako kasi yung alis ako ng Saudi, takot na takot yung asawa ko na na baka hindi ko siya padalahan. Sabi niya, baka hindi mo ko padala ng pera kasi hindi tayo kasal. Pinakasalan ko agad siya sa pare. Doon lang sa West, matibay pala yun. Oo, kasi ano yun eh. Okay. Sabi ko, abroad na ako kasi mahirap eh. Sabi niya, magpakasal na tayo, baka hindi mo ko padalahan kasi hindi tayo kasal. Sigurado talaga, napadalahan ko siya, kasal kami sa Huichi. Paano pag magtutuluyan? Kasal din ako. Live-in din. Kasal din kayo. Oo. Kasal kayo sa pare. Sa ako, pastor. Parehas lang yun. Pastor at saka Huwis. Ibig sabihin yan, parang pinagtagpo pala tayo. Sana all may nagtagpo. Oo nga, kasi sabi mo, pastor ka ako sa Huwis. Hindi pare yun. Hindi parang ibig sabihin yan, pinagtagpo tayo. Inshallah, nagtagpo.
Saan ka nga ngayon? Pinag-tag ko. Pero, yung pag pinag-tag po tayo, pero hindi pa natin alam kung tatadhanakin tayo. Di ba? Malay mo, pag hindi mo, nauwi rin ako. Saan ka ngayon, kuya? Sa dito ako sa part ng Europe. Europe din naman sa Croatia. Pwede po yan maka-apply? Marami kaya nag-apply dito. Maraming Nasa agency dito naghahanap ng Pilipino. May edad na ako, baka hindi. Kabubukas nila dito sa nagsisinsin sila. Kabubukas lang nila kaya marami na pumapasok na Pilipino na Pilipino. Ng Qatar. Lahat pumapasok dito. Malay mo, makapasok ka rito. Hanapin mo yung mga Mamaya, ganap ka yan. Kung tayo magpinagtagpo. Tapos hindi tinadhana. Umasa pa lang dito, kahit hindi man tayo dinadhana, at least makapasok ka rito. Ganun lang yun. Malay Ano mo, bang- makatulong ka. Malay mo, Ano bang- makatulong ka. Ilang taon ka na dyan, kuya? Ano? Ilang taon ka na dyan sa ibang bansa? Matagal dito sa dito sa Croatia, 3. Matagal ka na pala rin nag... 3 taon ako nagbibinta ng bote. Ano trabaho mo, ate? Ano dyan? Ano trabaho mo? Nakakuskus ng kupita ng mga Arabo. Okay yan. Pira yan eh. Pagdating mo ng Pilipinas, mayaman ka na. Iba na yung lakad mo. Pag nauwi ka, marami kang pera. Kuya, nilagay ko sa pundasyon yung ko para may pag-uwi ko mayroon akong makita sa pinaghirapan ko. Kuya halaki akong hirap kasi nung sobrang hirap namin noon alam mo ba ng trabaho ko sa tubuhan, kampo. Hindi kalimutan mo yung hirap, ate. Kailangan maging masaya ka. Pinaglaban mo yung maging masaya. Kaya na habang buhay ba ako magtrabaho ng kampo. Kaya May iyak. Yung mga sinasabi mo, may iyak ako niyan. Kailangan niya may kalambing ka. Kasi pag ganyan ka, kailangan lambingin kita kasi may iyak ka. Kailangan may pagmamahal. Kasama pagmamahal yung pagtatrabaho mo. Para may isip mo. Wala kang inisip na problema. danas ko kaya din dito, kuya, depression, kuya. Nung kami ng asawa ko. Malapit na ako dito na tumalon sa sa second floor. Pero iniisip ko yung anak ko. Tsaka iniisip ko rin masaya siya pag magpakamatay ako. Bawal kasi yan. Nga po sir, hawakan nyo nga po yung cellphone mo sir. Ma'am, hawakan mo rin po yung cellphone mo. Iangat nyo po yung cellphone ninyo. Balik po kasi yung audio, masakit sa tainga. Yan. Angat po ninyo ha. So, yun po, naghiwalay po pala kayo ma'am ni mister mo nung dyan ka na sa abroad. Opo. Okay. Sir, ang amo ko una-una, yung salbahis. Tapos, sinasaktan ako. Bumabalik po yung audio, saglit lang. Hawakan nyo po muna, tsagaan nyo lang po hawakan yung cellphone ninyo pareho. Bumabalik po, sir. Sinasaktan ka po ng amo mo, ma'am? Oo, tapos sinabi ko sa kanya, madam, sauli mo ako sa agency kasi parang lalong ma-stress ako dito. Parang uwi ata ako patay. Kasi sobrang stress. Nilalak nila yung bahay nila pag umaalis sila. Ako lang mag-isa. Tapos nung hinatid ako sa agency, hindi rin ako tinanggap kasi daw 4 months na ako. Lapse na yung yung consume nila na 3 months. Naghanap na ako ng employer. Buti mayroon akong kaibigan dito na sinawagan ko na mayroon bang naghahanap. Tapos bininta nila ako. Yun, dito ako sumagat. Nag-9 years ako dito sa kanila. Ganun pala yung naranasan.
grabe, ang depress mo, ang isip mo, tapos dati, yung asawa ko natawagan, ayaw pang sumagot. Tapos, that time na 1 month, nag-mistake lang ako na hindi ko close yung gasol. Paano nangyari sa iyo at saka yung asawa mo nang naghiwalay kayo dahil sa ano? Sino ang nauna? Dahil din sa bahay, kasi doon, yung tita ko ata yun, kasi kininto ng anak ko eh. Tapos mayroon silang, iwan, sabi-sabi lang, pero naging totoo. Tapos niniwala ko na lang, Nandyan ka na sa abroad na ano, sino bang nagloko? Ikaw o yung asawa mo? Siya. Kasi ako wala nang, hindi naman ako nagluloko dito eh. Tapos sabihin niya ako dito na, nagtanan daw ako, may lalaki daw ako. Sabi ko, kahit tanungin mo yung madam ko, hirap nga dito sa ibang bansa na manglaki ka pa, tapos na wala ka ng time sa trabaho, tapos maglabas ka, ilang oras lang, 3 oras, 4 oras, tapos tawagan ka ng amo mo, napawiin ka na. O, Hirap talaga yung ganon. ano sir? 2 years. Ano? Ipon ko, na mayroong sa akin na nag-chat sa akin, tapos para bang nilibang ko lang yung sarili ko. Yun, sinachat-chat ko. Yun, hanggang nakamove on ako. Pero naging kayo, ma'am, ibig sabihin. Oo, noon. Ah, Para lang libang-libang. libang-libang. Para libang-libang. Ano reliyon mo pala, sir? Ano po? Ano reliyon mo? Katoliko ako. Katulad ay ka mo lingko. At least nalaman ko yung mga mga background mo kasi mahirap naman pag kung anong nangyari sa iyo, baka yung asawa mo pag nagkita tayo patay na, galit na galit sa akin yun. At least wala na kayo talaga. Kaya, tapos nung sa Maynila siya, na mayroon din siyang babae, yung matanda, 64 edad yun. Iwan ko ngayon, ilang taon na ngayon. 68 na ata or 69. Bakit humina yung boses ko? Ano? Lakas-lakas nga eh. Malakas ba? Hmm. Sa akin mahina. Wala po ba kayo mga headset? Ma'am, may headset po kayo, ma'am? Yung Wala ko headset ko dito. kasi. Kakaw, sir. Try nga po ninyo, ibaba muna yung tawag, tatawagan ko po kayo ulit. Kasi pangit talaga ng audio eh. Masakit sa tainga. Tawagan ko po kayo ulit ha. Baba nyo po muna sir, baba nyo. Nag-emote na si girl. Naudlot tuloy. Sige. Ma'am, buwas-buwasan po ninyo volume ng cellphone mo, ma'am. Yung kaya mo lang po marinig yung usapan ninyo. Sige po. Ayan po, okay na po. Sige, sir. Magsalita po kayo, sir. Okay na. Okay. Go ahead. Paano yan, Hindi pa kayo nakita ng asawa mo pag simula, hindi ka pa nakauwi, di ba? Nakauwi na, sir. Anong pandemic? Nakita na Sinugod mo. sa kanila. Pinabarangay ko. Naku, ibig sabihin yan, hindi ka pa nakamove on pala pag-uwi mo. Binabarangay mo eh. Kasi hiningihan ko ng sustento ng anak ko eh. Natural yan. Natural yan kasi dalawa kayo mag-asawa kayo. Kailangan kayo hati. Kasi mayroon din kaming pundasyon doon sa amin sa Negros. Yung bahay, tapos yung lupa. Yun, inano din namin, sinitol namin na, hatiin ba natin? Kasi hiwalay na tayo. Hatiin nyo talaga yan. Conjugal yan. Yung isa sa'yo at saka akin. Conjugal eh. Conjugal kayo. Binigay na lang yan sa amin sa anak namin. Kaya may kasulatan kami. Okay na yun. Okay na rin. Kala ko, pag naghati kayo, kasama ako eh. Kasi nag-uusap tayo. Sabi ko sa kanya, paano yung bahay natin, yung lupa natin? Baka mamaya, bandang huling araw, ano mo yan, hahabol-habol ka. Niya, hindi, bibigyan ko na lang sa inyo yan. 5, lagyan natin ng kasulatan yan na
yan sinasabi mo? Tapos, sabi ng kapitan, tinanong ko rin, paano kung mag-asawa ako? Sabi niya, wala na tayong pakialaman. Mag-asawa ka, hindi rin kita guguluhin. Sabi niya ganun. Mahirap din kasi kung mag-asawa na kasal, hindi ka makasal. Kasado ka rin kasi ganun. Dapat kailangan pa ianal magastos pa tayo. Hindi na kailangan i-annul yan. Kailangan mag-uusap kayo ng maayos. Wag mong awayin. Lambingin mo lang. Sabihin mo, may iba ka na, may iba ako. Oo. Yun to, sir. Tapos sir, ma-develop ulit sa akin. Okay lang yan. Kasi ako ganun din ako Kahit nagalit ako. Kahit nagalit ako niyan, ang una. Kasi ganun. Pag uwi ko, nawala yung galit ko. Lambingin ko na lang. Sabi ko, nasaan yung boyfriend mo? Ganun lang. Ang mahiya pa nun sila, hindi ikaw. Sinabi mo sana, nasaan yung girlfriend mo? Huwag mong awayin, masama yun ang aaway. Pag naka-move on ka na, huwag ka na mag-aaway. Magpasalamat ka, nawala yung problema mo. Yung mga ganyan, iniiwang ka. Natutuwa ka kasi nawala yung problema mo. Yun. Oo Yung nga. mga problema ka sa asawa mo. Galit na galit ka lagi, naaway ka, kaya nag-abroad ka. Nawala siya kasi naghanap ng iba. Proud ka pa, magpasalamat ka. Magsaya ka kasi nawala yung problema mo. Yun. Huwag kang ma-stress sa mga ganyan kasi magpasalamat ka, nawala yung problema mo. Sarili mo na iniisip mo at saka yung anak mo. Yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ako nung una, nagalit ako. Ganun. Kasi hinihingian ako lagi pera. Hindi kami nag-away. Madala ka rin ngayon. Isang buwan, ubos agad. Bakit ubos agad? Isama mo na yung overtime mo. Patay na. Paano kakainin ko? Pag isama ko yung overtime ko. Ngayon nahuli. May iba. Tungtuwa. Umiyak ako sandali. Iyak ako sandali nung nalaman ko nung nagkaroon ng asawa ko ng iba. Nung naisip ko pala, kaswerte ko pala kung naghanap siya ng iba kasi nawalan ako ng problema. Nawala siya. Wala nang nahihingi sa akin ng pera. Yun. Nakaipon ka na, sir. Kagaya sa akin, sir. Di man sa pagyabang, mayroon na akong pundasyon din. Kasi, Ang napundasyon ko lang yung anak ko. Nag-aaral sila sa college, 2. Yung isa, pag-graduate na yung isa Yung isa, malayo pa. Yun na napundasyon ko. Mahal kasi ang tuition. Akin kasi nito pa, magka-college, graduating. Uwi nga ako Maubos din yan. Saka gastos ko sa anak ko. Diyan ako uuwi. Sa amin? Sa atin. Akala ko uwi ka sa amin. Okay ako pag umuwi ka sa amin. Sana all. Hindi ko nga alam sa inyo. Sana ako uuwi doon. Wala ka doon. Hindi pwede ba agad dahil sa amin ganyan? Hindi pwede Nawala si DJ. So, bali, ma'am, mag-aasawa ka na kapag sakali, ma'am. Tapos di ka na mag-abroad, magninegosyo ka na lang. Oo. Ganyan ako, sir. Kasi, ako sa, negosyo. Mahilig ako sa negosyo. Kasi dati, mayroon akong negosyo Iniwan ko lang sa asawa. Nilugi lang niya. Anong negosyo yun, ma'am? Sari-sari store, sir. Kasi yung amin, sir, university. Tapos, diyan ako sa school. May marami dyan mga masteral, mga estudyante. Yan. Swerte pala sana yung asawa. Hindi lang niya naisip yung kaswertihan niya sa'yo. Swerte talaga, sir. Lahat, sir. Marunong ako. Pabundok man o pasyudad. Lahat. Alam kong mga trabaho. Kahit pararuhin niya ako, marunong din ako. Kahit pagunahin niya ako sa kapo. Lahat. Hindi mo ba siya inararo, ma'am? Inararo. Hindi ka naman nag-araro. Paggabi, sir, inaararo. Paggabi. Hindi na siguro dahil bakit naghanap kasi hindi niya inaararo
Magaling lang siya sa gabi mag-araro. Kahirap kaya ng buhay ng gano'n. Nasa abroad. Kahirap ang di basta-basta mag-abroad ay kahirap. Oh, hirap talaga. Grabe. Kung first timer ka sa abroad, kung mahina lang yung loob mo, mabuang ka talaga. Hmm? Kasi dati, muntik na ako nabuhang eh. Kasi grabe yung mag-isip. Tapos mas lalo depressed ka sa amo mo. Tinitingnan mo na lang yung labas. Sabi, yung Pilipinas, gusto ko na umuwi. Baka doon siguro. Sabi ko, baka doon siguro. Kasi ano na, maliwanag na doon eh. Dito, dilim sa atin. Pero hindi kaganda ng ngiti na Gigi. Ang saya niya ngayon. Nakita lang niya ako, kasaya niya. Kaganda ng ngiti na Gigi. Oo nga eh. Yan talaga, ano gagawin mo. Kailangan ilabas mo yung maging masaya ka. Huwag mong isipin yung stress. Kaya, swerte ka ngayon, nawala yung problema mo, nakaipon ka. Kung nandyan pa yung problema mo, lagi kang ubos. Lagi kamot sa ulo. Tapos, Kaya, swerte ka. lang kasi sir, yung dati kasi sir, ano pa ako dito, mabait kasi ako, madali lang ako lapitan. Di ba, hiram ng hiram. Sabi Pahiramin mo nga ako. Pahiramin mo ako. Sabi ng kanon, utangin mo ako. Sige, magkano ba? Natubuan ko na lang. Sige, pahiram ako. Pagkatapos natin ito, pahiramin mo ako, tubuan ko na lang. Ano po yun mga friend mo dito sa Pilipinas? Oo, sir. Grabe, sir. Nung umuwi ako, sir, pinabarangay ko sila, lahat. Tapos, nangako sila nagbayad lang silang isang buwan lang. Ngayon, hindi pa rin nagbabayad. Kaya, ang itanong ko doon sa barangay, kung yung settlement, kung pwede ko na ba sila iakit sa taas. Yung ayoko na maningil. Huwag naman, kasi ate, bless ka kasi ate. Ay, ate, ma'am, bless ka kasi ma'am, yung ganon. Kaya huwag mo na lang ipaakyat sa taas. Marami ka namang marami ka namang blessing eh. Malaki ba utang sa'yo? Oo, sir, 40,000, mga 30,000, ganyan. Sabi sin pinaghirapan mo yun, sir eh. Alam mo ba, magkano lang yung sahod ko dito is 7,000, tapos hiraman nila ako ng ganyan. O, di ba? Dalawang buwan mong Malaki nga pala. dalawang buwan mong pinaguran, no? Sabi ko nga sa kanila, kahit hindi yun na lang tubuan, bigyan nyo na lang yung nanay. Nanay. Yung nanay nila, ibigay sa'yo, lagi ka magpakain nun. Nanay ng tira, hindi yung anak. Akala ko yung ibigay yung nanay nila, marami kang pakainin nun. Alam mo ba, sir, kasi namatay yung mama ko. Tapos, nito, mag 2 years ako, uwian ko si madam kasi mautak sila, hindi sila nagbibigay ng indemnity. Kaya sabi ko, pagastusin ko sila. Before kasi, umuwi ako is 6 years. So, nakalibre sila ng 2 years pamasahe ko. Yung indemnity ko, hindi binigay. Ngayon, every 2 years, uwian ko sila para sila ng ticket. Tapos, makaano sila, bigay din nila yung indemnity ko. Kahit isang buwan lang. Every 2 years, Ganon. bakasyon ka. Okay rin yun. Nanghingi ka donor. Kasi sila yung mga mumo, tapos hindi mauwian, masaya yan. Kasi hindi sila nakagasto. Tapos sabihin mo, madam, I will take you, yung saya, tayara. Kaya wala kaning puli. Ate, may tanong ako sa'yo. Kalimutan mo muna yan. Hindi ka talaga karoon ng boyfriend simula na nawala yung umalis yung asawa mo. 2 years daw Yung siya. totoo. Yung nakailang boyfriend ka ngayon? Siguro, kung tayo, ikadalawa ka. Ganun? Ba't Swerte ikaw, naman. Yung isa na yun, ma'am, hindi lang kayo nagkita noon. Parang sabi mo, yun lang yung way na, nagkaroon po kayo ng chatmate. Yun lang po ba yun na makalimutan mo asawa mo?
O chat lang, sir. Kasi gusto ko lang maglibang-libang para ba mayroon na akong yung problema ko para mawala lang sa isip ko ba na mayroon akong kalibangan. Ginawa mo lang siya libangan sa loob ng 2 taon. Grabing libangan yun 2 taon. Nasaan naman? Lagi kayo pa rin ngayon, hanggang ngayon. Chat. Natural lang yan. Pero kung ikaw para sa akin, why not? O, di ba? Oo And huwag mo tanggihan yung swerte. Baka siya yung swerte mo, baka ako. Yun lang naman ang dahilan eh. Pag swerte mo siya, swerte mo. Sir, nung nanghiwalay kayo ng asawa mo, nagka-girlfriend ka ba? Or Ano po? nung naghiwalay din kayo ng asawa mo, nagkaroon ka rin ng girlfriend? Oo, nagkaroon akong girlfriend sa Dubai dati. Sa Dubai. Oh. Sa Dubai ako nung maghiwalay kami. Oo. Kasi- Nagkita doon kasi open country doon eh. Oo. Pero hindi kami magkita lang kumain. Lagi ko siyang nililibre. Yun lang. Walang ganyan? Walang palakpakan. Maniwala. Hindi ako maniwala. Mayaw ako. Ayaw ko. Sabi ko, makabuntis ka pa, di ba dagdag ka pa ng anak? Nako, wala na. 2 na yung anak mo, wala ka ng problema kasi malaki na. Kadagdag ka pa ng isa. Buti kung nasa Pilipinas na kayo, may negosyo kayo, may pera na talaga, walang problema. Pag wala kayong pera, kaanak ka pa ng isa, mga problema ka naman uli, magsimula ka uli. Pag may pera ka, Yan pala ko, sir. pag may pera ka, maganda yan. Hindi naman pwedeng iyawan mo yung swerte. Pero pag may pera kang may gastos, yung 2, walang problema yung magkaano kayo. Kailangan may maipon ka. Kasi mahirap kasi pag umuwi kang walang pera. Pagdating doon, magsimula ka uli. Wala ka rin, bakit nag-upload ka pa, wala ka rin naman may dala. Yun. Bago kang umuwi, may ipon kang dala. At least hindi ka mas mahirapan. May maisip kang gagawin, gusto mo mag-negosyo, may magagamit ka. Yun lang yung dahilan. At saka bilis ka na rin na nawala yung problema mo. Asawa mo, nawala mo. Wala ka ng problemang malaki. Naisip mo yung, hindi mo lagi iniisip, padalaan mo siya ng pera kasi ganon. At least nakakaipon ka at kunti-kunti para sa anak mo, padala ka. Yun lang yun. Tama. Ba't kayo naghiwalay, sir? Yun lang nga. Yung hindi napigilan nila yung ganon kasi hatid sundo siya sa yung sa trabaho niya, may nagkuhatid sundo sa kanya. Ibig sabihin, hanggang nagka-developan sila, ayun, wala kang magawa. Hingihan ka lang lagi ng pera, wala namang nakakaalam na i-boyfriend niya yun. Puro na lang hingi ng pera. Pagalitan ka pa pag kunti yung padala mo. Hanggang nagkaroon ng yung swerte talaga, may nakakita. May nakakita talaga mga chismis. Pero hindi naman ka maniwala agad kasi malay mo, hindi totoo. Yung anak ko na nakakita. Yung anak ko na nakakita at nagsabi sa akin, yung totoo na. Hindi Yung at least girlfriend mo bawas. Ha? Yung girlfriend mo sa Dubai, ba't kayo naghiwalay? Ay, umalis ako eh. Pumunta ko rito, nilayasan ko. Pero imposible, sir, na hindi kayo doon. Ha? Palakpakan? Hindi kami palakpakan. Hindi kami sanay. Maniwala. Tinakbuhan mo, sir? Isang country lang. Masama. Kain na. Di ko maniwala. Kumain lang kami sa mall. Tapos uwi. Ganun lang. Wow. Ilang relasyon nyo doon? Ha? Ilang taon yung relasyon nyo sa Dubai? Mga 1 taon lang yun. Ang tagal din, ha? Matagal din ako naghahanap. Takot ako eh. Baka pagdating ng araw, ganun din. Ganun Pero din. walang, di ko maniwala, sir. 1 taon walang nangyayari. Oh, magkalayo kami. Magkalayo. Kahit magkalayo, wala bang meet? Walang palakpakan.
Tawa-tawa siya dito. Ayaw maniwala. Kasama pala ng mukha ko, ayaw mo paniwala. Eh. Kasi, sir, alam mo ba dito, experience yan. Kasi yung kasamahan ko dito, ganun yan. Mag-meet Huh? sila, o di ba? Walang palya na hindi nagpaplakpak. Ano? Kaya, Alam mo na, Jay, yung kasama niya, yung laging niyang tinitingnan. Ah, Hindi siya lumabas. may kasama po kayo dyan, ma'am. Pag lumabas, may kapalakpakan? hindi po, kasi po dito yung katulong ding isa. Merong boyfriend din kasi. Kasi hindi ko maniwala na ano, hindi, isang country lang sila, yun na silang palakpakan. Imposible. Eh, kumain nga lang daw sila. Wala Eh. yun. Wala yun. Ganyan ko dyan. Mas lalo Ha? dyan, open country. Open country, no? Dito, kasi, Catholic dito. Open country dito. Kaya nga, maraming palakpakan dyan. Ay, di ba, mga bagong dating sila. Ano to, bago lang papasok ng mga Pilipino. Nung nakaranta ko, bagong galing mga agency, nagpa-open country sila. Sinjin. Kaya ngayon, pagsakan ng Pilipino ngayon at saka ibang lahat ng Mag-apply pa lang. Ano bang pwede trabaho dyan, kuya? Kung anong talent mo, nandito. Ano ba talent mo? Ano, yung kahit ano. Mayroon dito kahit ano. Basta mag-apply ka lang kahit ano, mayroon yan. Ano bang edad ang kailangan? Kasi ano na ako, matanda na. Wala na ano. Overage Ganun na ako. naman. Paano ka dyan paano pumasok dyan? Ganon din pagpasok dito. Kasi pumasok ko dito, kuya, ano pa ako eh. 30 plus? Agency din. Hindi yung yung application mo, ganon din yun. Ah. Ano pinasa mo? Mga apostel. Pag cross country ka lang kasi, kailangan ng mga apostel. Kung mag-apply Sa lang police. i-medical ka ulit, baka mamaya magsabit-sabit sa medical. O, di ba? Kasi may edad ka na, marami ka ng nararamdaman, ganyan. Lalo na pag ilang taon ka nang walang boyfriend. Nako, delikado yan pag medical. Walang ana-ana. Ano po yung trabaho niyo diyan, sir? Ano pong skill mo? Construction. Ano po kayo sa construction? Magaling. Taga-panday, pero wala pa akong napanday. Hmm. Yun, sa platform sa construction steel fixer. Baka ako pa mapanday mo, sir. Sana all na lang. Sana totoo. Malay mo, pagdating ng panahon, hindi mo naman malaman kung ang swerte, di ba? Alam mo ba dati, sir? Sali ako dito kay sir dati. Mga 1 year from now na siguro. Pero ang kausap ko parang, hindi ko feel. Pero ikaw feel ko. Ganon? Hindi mo masaya yung kausap mo dati, ma'am? Ano, Hindi mo feel makipag-usap yung dati? Talaga sinabi ng noon. Pag yung dibdib mo, pag gumaganon yung dibdib mo, nasa tamang tao ka na. Yung yung dibdib mo, tama ba yun? Yung kasabihan ng mga matanda, di ba? Pagkaharap mo yung malaki din sus natin kasi kailangan natin yan, di ba? Huwag ka na mag-Lay. Huwag ka na kasi kausapin mo yung asawa mo. Yung ganyan ganyan bagay na. Maganda yung kasal kayong dalawa, magsasama, maraming blessing, tapos kayo mag-live-in. Ganon din naman yun. Pag kahit hindi kayo kasal, hindi kayo na lang asawa mo. Kausapin mo lang siya na masinsinan. Yung gandang usapan, walang galit. Tanggalin mo yung galit sa puso mo. Yung ganyan. Kausapin mo siya. May asawa ka na. Yes na kami walang kontak, walang usap-usap.
Ay, hindi ka pa nakamove on yan. Kapag nakita kayo, may in love ka uli. Sana all, may in love. Hindi na ako may in love doon, walang discount. Kasi sa akin, yung pag-uwi ko, makinig ka muna yung pag-uwi ko. Nakita ko yung asawa ko kasi matagal din ako hindi umuwi, galing ako Dubai. Kasi nga, yung nasa isip ko kasi, ayaw ko makita yung asawa ko. Kasi nga, may iba. Hindi ako umuwi, katagal ko hindi umuwi. Inaaway ko lagi nung unang nalaman ko. Tapos naisip ko nga, kasi swerte nga yung bliss yun sa'yo nga, nawala yung problema mo sa buhay. Kasi baka may dumating, ganon. Eh, anong pag-uwi ko nung dito na ako, pagdating ko ng 2 taon, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Nakita ko yung asawa ko, nagulat eh. Kasi hindi ko lang nakalam na umuwi ako. Kasi anak ko hindi alam eh. Gulat na gulat siya. Sa bahay namin. Yung naramdaman ko, hindi na love. Yung parang na lang, yung parang kapatid mo na lang. Oh, parang friends mo na lang siya. Yung parang kapatid mo na lang, ganon. Hindi mo siya yung pwedeng awayin. Usapin mo lang. Yung ganon. Tinanong ko nga, nasaan yung boyfriend mo? Hindi ka pumunta. Ayaw niya pumunta. Yung anak namin, nandoon lang din. Naintindihan nila yung gano'n na ba kayo. At least, hindi kayo nag-aaway. Pero huwag mo nang isipin na mag-asawa. Mag-asawa pa rin kayo sa papel. Pero yung sa gano'n, parang nawala yung pagmamahal mo sa kanya. Huwag mo awayin yung asawa mo. Hindi maganda yung nag-aaway kayo dalawa. Hindi ka mag-move on yan. Kasi sabi pa nga ng mga kapatid niya, gusto nila magkabalikan kami. Sabi ko, huli ng lahat. Bakit nakahanap ka na ba agad? Kasi huli na ang lahat. Sabi ko, sa isip, marami na akong pundasyon, babalik na kayo sa akin ang dati nang wala akong pundasyon. Mali yan. Kasi ang iniisip mo pundasyon. Kasi nakapundasyon ka, kaya gano'n ang iniisip mo. Huwag mong isipin yung pundasyon mo. Hindi nag-iisip ka sa mga pundasyon mo. Sige. Ito na lang po connected na kayo sa isa't isa. Pagpatuloy po ninyo sa pag-uusap ninyo. Maraming salamat sa time. Bye-bye. DJ Jam. Tingin ko hindi sila magkasundo kasi iba-iba paniniwala nila eh. Pero kontra ni sir yung mga pinagsasabi ni girl. Oras natin, 33 minutes after 2 na ng hapon. Oras sa Pilipinas. Kinukorek lahat ni girl eh, no? Ni sir, si girl. Hello, Ann Cababaw, Epan. Maraming salamat kay Grace Juan Laparejo. Thank you so much. Ito na po, susunod. Nasa linya. Kasi pagka ganun po kasi na nung sila pa, walang naipundar si girl. Tapos gusto makipagbalikan sa kanya. Yung may ara-ara na siya, mayroon na. Naisip niya siya ay naghirap eh, no? Nasa line 1 po si Jolly or si Julieta. Pagkatapos si Renz. Sila po ang susunod na ano tawag dyan? Tulpak. Sige, hawakan lang po yung mga cellphone pero wag po ninyo igalaw ang mga kamay para di po malikot. Miss Julieta, saan po kayo ngayon, ma'am? Wala akong busis, ma'am. Ilapit nyo po yung mic o di kaya loudspeak mo na lang ang cellphone. Kung hawak-hawak mo lang din naman. Wala po talagang busis, ma'am. Paki-ano nga po, ma'am. Bunutin mo, ma'am. Pasuyo ako, bunutin mo muna. Mamaya pag hindi klaro, i-connect natin ulit. Bunot na. Saan po kayo ngayon, ma'am? Dito ako sa Lapu-Lapu, sa Visayas. Oo.
Sige, wag po ninyo igalaw ang cellphone. Okay na po yan, steady lang. Pag sumagot po kayo sa tanong ni Sir mamaya, wag po kayo lumapit ha. Baka lumabas po kayo sa screen natin. Wala po kayong asawa, boyfriend? Wala. Wala. Si Ren, saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar, province mo? Pang-province ko po, Pampanga. Wala po kayong asawa, girlfriend? Wala po, byudo. Pasok. Wanted Sweetheart. Hello po. Good morning po. Opo. Magandang hapon. Mag-alas 6 na ng hapon. Ganda Sir, nga po. Dito po umaga. Ito po sa saan ka ngayon? sa Saudi po. Maga pala. Alas 10. Opo, 9:30 po. 9:35. Okay. Dumidilim po kayo, sir. Atras po kayo, sir, sa liwanag. Para lumiwanag po yung mukha mo. Oo, madilim. Oo, nakasombrero kasi. Madilim po. Atras lang po kayo, sir, sa... Ayan, maliwanag na. Okay lang po yan. Sir DJ. Ayan, bad boy ang dating, Oo. Hindi po, okay lang. Wala po kasi eh. Okay lang po ang buhay-buhay. Kayo po, kumusta na po? Okay lang po. Saan po kayo sa atin? Dito ako sa sa Lapu-Lapu, Visayas. Bisaya po. Okay lang po. Taga Cagayan de Oro po ako. Dito lang ako. Kumusta na po yung kumusta na po yung pamumuhay natin dyan? Okay lang. Kumusta na po? Ano po pangalan nyo? Julieta. Julieta. Po. Ano po, may single mom po kayo or ano? Byuda o ano po? Single mom po kayo? Byuda. Byuda. Di okay po, terno. Byudo rin po ako. Match. Naghanap ng kasama. Sana po. Ilan taon na po kayo? 58. Eksakto, magkasingidad po tayo. 1960 po kayo, no? Ano? 1966 po kayo. Opo. Okay po. Ako rin ganun. Edad ko rin, 1966 din po. Okay. May mga anak po ba kayo? Kumusta na po yung mga ilang pong anak nyo? Dami. Pero nag-aasawa na, 2 na lang ang hindi pa nag-aasawa. Yung isa, yung bunso ko, nag-aaral pa. Ganun po. Opo. Kayo naman po magtanong. May anak ba kayo? Meron po, 2. Isang lalaki, isang babae. Mga malalaki na ba? May mga asawa na po. May apo na rin ako, 5. Okay. May mga apo na po ako. Dami na. Ako rin po, 5 na po yung apo ko. Sa babae ko po, 2. Sa lalaki po, 3. Mabuti naman. Opo. Ako Saan ka na, ngayon? kagaya dito po. Pa, Saan ka ngayon? nasa Saudi po. Malayo pala. Ay, hindi po. Wala pong malayo sa pag may ginustuhan. Walang malayo, walang malapit. Ganun lang po yun. Pag gusto nang umuwi, umuwi ka agad. Ano pong pinag-abalaan niyo po ngayon? Nagtatrabaho, isip ka sa bahay. Okay po. Ayos naman po pala eh. Okay lang po yan. Basta marangal yung trabaho. Oo. Opo.
Ano pa po Tagal yung ka ano, na ba? magandang... Pa? Matagal ka na ba dyan? Sa... medyo po. Medyo katagalan na rin po. Ah, Tagal na rin po. ah. Mag-umpisa po nung ano, nag-abroad ako since 90 pa po. Ah, matagal na din. Pero na-viewed po ako, 2 years na po. Ah, ako na byuda almost 11 years. Matagal na po pala eh. Oo. Kasi focus lang ako sa pamilya ko, yung mga anak ko. Hindi po kayo nagka-boyfriend, ma'am? Naka-boyfriend dati, Oh. pero wala na ngayon. Kala ko Kasi hindi nakafocus. matino. Ilan po naging boyfriend nyo, ma'am? Dati, 2, pero ngayon wala na kasi manluloko. Kala ko nakafocus ka sa mga anak mo, ma'am. Nakadalawa pala. Ah, okay. Manluloko. Para yung manluloko, 2. Gusto, DJ. Yung gusto Baka ko, po yung meron- gusto. Gusto ko, Okay yung lang po. tao. Gusto niyo po yung tao talaga, yung magiging, yung po talagang tao, yung tao talaga. Yung hindi po nagloloko, ganon. Ipaasa lang, ipaasa sa wala. Pasa sa wala po, ganon. Opo. Kailan po magtanong para malaman yung side ko. Ikaw muna magtanong. Ikaw, sir, wala. Magtanong pa. Sir DJ, ano pa po yung tatanong ko sa kanya? Kasi natanong ko na po yung mga iba. Ikaw po magtanong, ma'am, kay sir. Tanungin niyo po kung kasal po ba siya dati para at least pwede kayo magpakasal ngayon para ma-experience nyo naman. Okay lang po kasi pares kami biyudo eh. Oo. Ah? Hindi, ibig ko sabihin, kung nakaranas ka na po ba pinakasalan mo po yung dati, sir, yung asawa mo? Yung asawa ko, kasal po kami noon. Talagang legit po kami kasal doon. Ikaw, ma'am, dun sa asawa niyo po dati, kasal po kayo? Opo. Okay. Pero namatay na siya. Oh, mas bungga daw yung pangalawang kasal eh, pag ganun eh. Opo, oh. Anong hinahanap mo dito sa... Ang hinahanap po dyan sa kay DJ po, yung magandang loob, malalahanin. At saka, ako po, wala pa akong experience sa mga kasi bagong byudo po pa lang ako, 2 taon eh. Kaya hindi pa ako nakaka-experience ng mga nagliligaw. Sa ngayon lang po. Ganun ba? Kayo po kasi, sabi nyo, nakadalawa na kayo. Kaya, ewan ko po sa pangatlo. Lami tayo. Sir DJ, di ba ho? Ba't po pala namatay si misis mo, sir? Anong kinamatay? Sakit sir sa diabetes. Marami pong yung niya. Komplikasyon sa niya sa katawan. Puso, kidney, lahat po. Kaya po okay lang po, at least nawala yung misis ko. Medyo nakano naman po sa akin. Hindi ko po siya pinabayaan hanggang sa nakano. Hindi ko binabayaan yung pamilya ko. Namatay po siya, nandito ako. Pero umuwi po ako nung time na namatay siya. Yun lang po nasabi ko. Yung istorya ng misis ko. Kaya ito, siyempre po, medyo 2 years na po, medyo nakaka-recover ng konti, nakaka-move on na. Kaya, yung mga sabi niya, bakit di mo i-try? Sabi ni yung panganay ko, subukan mo kay DJ. Kasi yung panganay ko, kasama po siya rito, Sir DJ. Saudi. Kasama po yung anak ko rito, yung lalaki.
Nandito po siya. Kaya sabi niya, itry mo, sabi niya, baka sakali, sabi niya, makahanap ka. Yes. Sige, kako, kayo gagawa, kayong dumiskarte, hindi na wala naman ako alam sa cellphone. I-try nyo kay Sir DJ. Tinry niya nga, ito nga, kahapon nga. Kaya sabi ko, first time, wala akong alam, wala akong sabit. Kaya, nandito ako sa inyo. Pareho tayo, naghanap ng nakasali dito sa kay DJ kasi naghanap ako ng matino. Kasi yung boyfriend ko noon, may anak na hindi pa nag-aasawa at may kapatid. Hindi sila payag na mag-boyfriend yung ama nila. Lalaki, mag-boyfriend. O mag-girlfriend. Girlfriend. Yung ama nila. Hindi nila gusto. Ayaw nila sa'yo, in short, gano'n. Oo. Kasi hindi sila gusto yung ama nila na mag-aasawa ulit. Buti pumayag po ngayon. Hindi, binablock ko na siya kasi wala akong magawa. Hindi, yung mga anak niyo po, kagaya niyan, sumali kayo po dyan kay Sir DJ. Baka may magalit po sa mga anak niyo, gano'n. Yung mga anak ko? Anak ko? Hindi, mga mababait sila. Sinabi ko na sa kanila, sabi pa nila, ikaw ang kuhan sa sarili mo kasi mo support lang kami sa iyo. Hindi kami kuhan. Payag naman yung mga anak. Kasi mga malalaki na sila. Ganun po ba? Oo. O kailan bang uwi mo dito sa Pinas? Ang uwi ko po, kasi wala pa po akong plano pero yearly po ako rito. Pwede po akong umuwi sa Abril. Dahil 1 year na po ako sa Abril, pwede po akong umuwi. Kaso lang po, marami pa po yung plano sa mga apo ko, sa mga anak ko. Ayan. Wala naman po akong uuwian doon sa Pampanga kasi una na yung nakatira po doon, yung manugang ko lang. Pwede po akong, naiya po kung umuwi doon kasi pag umuwi ako sa Pampanga, siyempre titira kayo sa isang bubong, nandun yung manugang ko. Wala naman makakasama. Kaya sabi ko sa anak ko, mauna ka nang umuwi at doon ako uwi. Oo. Mahirap po kasi yun. Meron na po na akong umuwi yan sa mga kapatid ko. Kaso lang po, siyempre, marami pa tayong obligasyon. Meron pa akong obligasyon sa mga puko. Sa mga puko lang ha, hindi po sa mga yung anak ko kasi okay lang po yung anak ko eh. Mga puko ang inaano ko ngayon. Suportahan. Wala naman po akong single po ako. Wala naman talaga po. Okay lang po. Okay lang po yung pamumuhay ko. Wala pong magiging problema. Yun lang po. Ganun ba? Kaya siguro pwede rin po ako umuwi. Pag may time po makakauwi rin po ako. Sakali po. Malay nyo. Sa Cebu po kayo ngayon, ma'am? Oo, nandito sa Lapu-Lapu pero ngayong April, umuwi ako sa Cagayan de Oro kasi mag-graduate na yung bunso kong nag-aaral. So, balik naman ako. 1 week lang ako doon. Ganun po. Ano pa po yung pwede natin pag-usapan? Pag-usapan natin po yung pamumuhay natin, kung anong pinag-aalahan nyo dyan. Mayroon pa po kayong business or kung mas maganda po masabi natin kay Sir DJ kung ano yung magandang pamumuhay. Ganun po. Ako, nandito lang po ako. Anytime po pwede po. Kasi nandito po yung anak buhay ko, dito po sa abroad. Kaya, ako, hanggang nandito po yung kumpanya ko, nandito pa rin ako. Medyo katagalan na rin po ako rito. 21 years na po ako rito. Itong huli kong kumpanya. Matagal na. Marami rin, nakagagibang bansa rin po ako. Nakapunta rin po ako sa Malaysia. 4 years po ako.
Ah, Yun lang. dami. Sa ngayon po, ito, okay lang ang pamumuhay natin. Maganda yung pangangatawan. Sawa naman ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan. Yun lang po ang hinihingi ko sa taas. Nung huwag magkasakit, mga apo ko, mga pamilya ko. Yun lang po. Oo. Kay DJ, na napapanood ko yung mga ano niya, kaya napasali ako rito. Lahat. Magaganda yung ano ni Sir DJ. Kaya na-try ko nga. Oo. Ako, first time ko pa lang dito. Ako rin po, ako first time po, kaya medyo, alam nyo na, pag first time, kinakabahan. Oo nga. Yun lang po. At wala na ako po may ibang masabi kay Sir DJ, kundi salamat. Salamat, Sir DJ. Kayo po, kumusta na ito yung mga anak nyo? Kung ano pong pinag-aabala ng mga anak nyo? Kung ano, ilan na mga anak? Yung mga anak kong nag-asawa na, may mga trabaho na. Yung bunso kong lalaki, may trabaho na din. Yung bunso kong babae, yun ang nag-aaral ngayon. Okay po. Maganda po yun. At least meron po silang darating na araw. Isa na lang yung isa na lang yung nag-aaral, ma'am? Oo, isa na lang. Ah. Yung bunso ko, mag-graduate na siya karong April. So, ngayong April, uwi ako na Cagayan de Oro kasi taga Cagayan de Oro po ako. Pwede ka na pala talaga mag-asawa. Ano po, DJ? Pwede ka na po talaga pala mag-asawa. Wala ka nang iniisip. Pareho kayo ni Sir. Oo. Oo. Business na lang kayo. Pag umuwi ka na dito sa Pilipinas, Sir. Alam, Pampanga po kayo, no? Pampanga. Kaso po, Sir, wala na po problema kahit malayo. Basta pag umibig, wala po pinipili yung ibig. Ibig ko sabihin, magnegosyo po kayo. Pag sakali, saan na lang kayo magdinegosyo, Sir? Sa Pampanga na lang. Kasi po dati po kung may business doon nagsara lang po ako. Ang trabaho po talaga sa aluminum. Mga sa Pilipinas po, ang trabaho po diyan aluminum po talaga, yung mga bintana, yung mga aluminum bintana, yung mga ganun po. Kaso lang po, na-try ko yun dito sa abroad na medyo umina pong konti. Na-try po rito sa abroad, kaya nakapunta po ko rito. Pero pwede po mag-business sa Pilipinas, bakit hindi? Pwede naman po. Nasa pag-usapan yung Sir DJ. Kung gugustuhin lang ni Ma'am. Ang gusto ko, kung may pira lang, yung magkarinderiya, yun, gusto ko. Ano po, wala po kayo sariling tahanan o tirahan, ganun po? Doon sa Bukid nun sa amin. Pero pagkamatay sa asawa ko, saan talaga yung residence nyo? Saan po yung residence nyo talaga? Nung namimirmi po kayo, saan? Bukid nun. Manolo Fortits, Bukid nun. Pero pagkamatay na sa asawa ko, doon na kami sa Cagayan de Oro. May sariling tirahan po kayo ron? O ano? Ngayon ako wala kasi nagtatrabaho ako isip kasambahay. Pero nandoon kaming tahanan doon sa Manolo Fortits, Bukid nun. Okay po. Maganda po yun. Kala ko po kasi yung pagdating nyo, kala ko may sarili po kayong tahanan na sariling bahay na yung sarili nyo po. Kagaya ko po, sarili kong bahay. Yung sarili po talaga yung magbuhat nung nagsama kami ng misis ko. Tinatayo ko siya ng bahay. Yun po, yung ibig sabihin, hindi po ako nag-ano kasi po, parang ano po kayo pag ginusto nyo pupunta kayo sa anak nyo, doon lang sa kabila, pupunta kayo sa Mindoro. Ano ba yan? Sa De Oro po? Cagayan de Oro. Tapos Liditatar. Kung nakasama po kayo, kung halimbawa lang po, ibig nyo sabihin, pag pinunta pupunta naman. Medyo malayo po. Para magulo ha. Oo, malayo.
Ganun po ba? Malayo ang... Okay lang. Oh, wala Pero na. sa edad niyo po yan, nakikikasambahay pa po kayo. Ano? Sa edad niyo po yan, nakikisama po kayo ng kasambahay. Oo, kasi may anak pa akong nag-aral. Yung mga anak ninyo, hindi po suportado sa mga kapatid niya, ganun. Halimbawa, Hindi. kayo, may edad na kayo. Kailangan po sa edad nyo ng 58 na yan. Oo. Wala problema, lalaki po ako eh. Kayo po, may edad rin na po kayo, kailangan na talagang ibig sabihin, mag-relax po, ganyan. Mag-beauty rest, no? Oo, pero hindi ako mag-relax kasi sanay akong magtrabaho. Ganun po ba? Oo. Okay. Di, yun lang po sa akin, paalala lang po. Huwag niyo po ikagagalit. Hindi. Paalala lang po sa akin. Kasi po, kailangan po, kagaya niyan, may ilaram na kayo. Yung mga anak niyo, ilan pong anak niyo? Ilan pong anak niyo? Dami. Ay, hindi, marami po. Ilan po yung sa marami? 8. Yung pong 8 na yun, ni isa po sa kanila, walang tumulong sa kapatid niya, yung nag-aaral na bunso. Mayroon naman. Yun naman po pala eh. Di, kaya nyo na po palang mag-relax. Magsama kayo sa mga anak nyo. Kasi kaya ko ng buhay ng mga anak nyo kung tutuusin lang eh. Oo, pwede naman. Oo nga po. Kaya mag-relax na po kayo. Kasi, dahil malapit na po tayo mag-senior. Ako, okay lang po lalaki ako, kaya ko pa po yung... Kasi, alam mo na, mga lalaki, mataas po yan yung... yung prestisya, ganon. Hindi po gagaya ng babae. Kasi yung babae, pag nabago dyan, madali nang humihingal. Yung pagtatrabaho, ganyan. Lalaki, pareho lang yun. Gano'n po ba? Hindi ko alam yan. Kasi po nakita ko na po kasi sa asawa ko. Kaya, yun lang po, yun na nasabi. Depende siguro sa babae na may sakit. May diabetes kasi yun siguro. no? Hingalin talaga yun. Pero ikaw, ma'am, hindi pa ako kayo hinihingal, ma'am, ha? Nakawalong anak yan, sir. Pero hindi pa hinihingal. Kaya nga yung sinasabi ko, Sir DJ, baka humihingal na dahil sa trabaho, baka biglang mapagod ba? Siyempre, lala mo na yung kahit ginagawa ka, yung konting pahinga mo lang, minsan humihingal ka di ba? Pero baka, sir, pag magkatuluyan kayo ni ma'am, baka ikaw pang hingalin sa kanya. Ay, hindi ko alam yun, Sir DJ. Hindi ko alam yun. Kasi, hindi ko okay lang po, wala nang problema. Di mo pa nasubukan eh. Pag sakali kung kayo ng dalawa. Hindi naman dito sa trabaho. Kasi yung amo ko, isa lang. Pareho kami. Byuda. Isa lang. Magaan lang, parang sa bahay ka lang pala talaga, ma'am, no? Oo. Yung maliit lang bahay. Ay, isa lang yung amo mo, yun lang yung naruga mo. Oo, isa lang. Pareho kami, byuda. Kaya easy lang pala. Kunti lang ang trabaho. Kunti Ano po lang yan? ang trabaho. Hindi. May sakit. Alagain na siya, ma'am? May sakit? Hindi naman. Kumbaga, nagluluto ka lang, naglalaba-laba, ganun, linis. Oo, linis, dilig ng mga halaman. Parang nasa bahay mo rin, ma'am, pala. Tapos wala na. Pero bilib ako kay Ma'am Sir DJ. Bakit ka mo, Sir DJ? Hindi pumuputi ng buhok. Oo nga, no? may kulay, ma'am. Sa akin, tignan mo, Sir DJ, oh. Sir DJ, tignan mo. Yung walang
walang ano sa katawan. Tignan mo, oh. Walang liyap sa katawan. Tignan mo. Pinapabayaan na, oh. Puting buhok. Okay lang ba, Sir DJ, pakitang ganyan? Oo naman. Pero okay pa rin. Kahit pa paano, Sir DJ, nakakapagtrabaho pa rin. Yan lang yung kagandahan dyan sa Saudi, no? Kahit na senior na nga iba, minsan, yun na nga, nagtatrabaho pa rin. Opo, Sir DJ, ganyan. Dito po, minsan, may 70. Mm. Nakikita nyo talaga yung mga na matatanda. Basta gustuhin pa ng kumpanya, no? Bakit? Bakit ka mo? Kaya nandito yung matatanda, yung mga iba na senior na. Mahirap ang buhay sa atin yung sinasabi nila. Dito sa Pinas. Tinitis nila dito kung meron dito. Kaya ako, ito hanggang ngayon, nandito pa rin ako, Sir DJ. Kaya nagtitiis para sa mga po. Kaysa naman dito sa Pilipinas, hirap din, no? Oo, sir. Pwede naman akong mag-stay na ron kaso lang, medyo inaanap pa rin dito kasi okay naman yung kumpanya ko. Na wala namang problema. Kahit paano nagpapasahod ng buwan-buwan. Kahit tinitis yung mga angal nila, yung girgir, yung tinatawag ng girgir na yung mabunganga pa. Masermon sila. Pero okay lang kahit masermon sila. Tinitis pa rin yung halang-halang sa pamilya. Ganun lang yun. Kayo po ma'am, bakit tahimik kayo? Ako lang parati magsalita naman po kayo. Ano po ulit pangalan mo? Ako po si Renz. Renato. Renz Gabiola. Renato po yung full name ko. Saan po kayo sa Pampanga, sir? Sa may Florida po. Peña Florida, no? Hindi naman po masyadong ron. Okay lang naman panganak buhay doon kasi hindi po mataas po medyo konti yung Florida dahil hindi po bahayahin po ron. Hindi po nababaha. Hindi kagaya ng mga ibang lugar ng Pampanga. Kita nyo, lubog. Lubog, no? Pero po din hindi po okay lang po. Sawa ng Diyos nakakaano po. Maganda doon. Maganda yung lugar ninyo eh. Maganda po yung lugar namin puro sa Florida. Pero bandang pong Bisaya, hindi pa po ako nakapunta dyan. Aparting North lang po ako nakapunta. Cebu, maganda rin sa lugar ni ma'am ngayon. Pag may time, pag umuwi ka sir, diretsuhan mo na sa Cebu. Nakaano lang ako nung nag-stopover lang po ako sa Cebu, sa Mactan. Airport. Kailangan lang po. Yung airport doon. Isang beses lang po yun. Dahil wala po tayong kaibigan sa mga ganyan, hindi tayo nakakapasya. Malapit lang dito sa amin ang Mactan Airport. Malay nyo po, makapasyal dyan. Oo nga. Na Sir DJ. Tama. Kung walang abala sa mga anak niya, no, Sir DJ. Kung walang naging problema, no? Wala nang problema mga anak ko. Wala naman na ba't kayong asikasuhin ma'am, papaaralin pa pag sakali, di ba? Patapos na. Naintindihan nila yun Sarili ko naman ang aalagaan ko. Sarili ko naman ang aasikasuhin ko. Oo. Dapat lang po. Kasi may edad na po tayo, kailangan po yun. Yun ang pinaka-importante. Kailangan kikiligin din kamo. Kailangan ko rin makikiligin mga anak. Sige, basta connected na po kayo sa isa't isa. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Tuloy-tuloy Sir po DJ. yan. Maraming salamat sa binigay mong sa amin ngayon. Thank you Sige. po, Sir DJ. Yung smile ni girl ba? (3:05) na ng hapon, oras po natin dito sa Pilipinas. Nakalimutan kong pindutin, hindi pa tayo naka-live sa TikTok. Million pa naman viewers natin doon.
O ito po susunod. Line number 1. Si Apet. Si Apet pagkatapos si Julieta. Ito po yun, manager. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ay, bakit ito po yun, manager? Same pa rin yung babae. Ha? Hindi sabi ko parang hindi ibang lalaki. Nagmali-mali na si manager. Yan kasi sa sobrang diet mo. Iba na ho. Ibang yung babae. Saglit lang. Si Sir pang ilang sali na rin po yan dito. Ito si Apet. Siguro may 10 lang. Wala talaga nagagusto sa Paris niya. Negosyante yun eh. May parisan yun si Sir eh. Swerte ng mga babae pag sakaling magdinegosyo na lang sila. Kasi parisan nga yung binibinta niya. Pero wala siyang kaparis. Wala siyang katuwang ba. Naghanap siya ng makakatuwang niya. Hello kay Armando Paren. Armando Paren. Maraming salamat. Pasensya na po na mali lang si manager ng pindot. Okay, sige. Ito na po. Ibang girl na to, si Maricar. At saka si Apet. Magandang hapon, Ma'am Maricar. Saan po kayo ngayon? Sa Dubai po. Wala po kayong asawa dito sa Pilipinas, ma'am? Wala po. Hiwalay po. Single mom po, sir. Si Apet. Saan po kayo ngayon, sir? Nandito, sir, sa Valenzuela. Wala pa rin Valenzuela. Wala pa rin kayong Wala Paris? pa, sir, Wala pang makita. Sige. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello, ma'am. Good afternoon. Afternoon po. Ano pong oras ngayon dyan? Ngayon po, dito sa Dubai, alas 11 po. 11:09 po. Oo. Ng umaga. Matagal na po kayo dyan? Bago lang po. Bali, patapos pa lang yung kontrata ko this coming May. Dati po akong Saudi. Galing po ako sa Saudi. 15 years po ako doon. So, saan po ang province nyo sa Pinas? Bali, yung mother ko po, Ilocana, taga Tarlac. Pamiling Tarlac po. Yung father ko, taga Bulacan. Pero laki po kami sa Maynila. Opo. Ay, saan po kayo nag-i-stay pag umuwi kayo ng Pinas? Sa Bulacan po. Saan po sa Bulacan? Saan po? Malapit Sa Grotto? San Jose del Monte? Opo. Oo. Malapit lang dito yon sa Valenzuela, parang San Jose del Monte. Opo. Sa Grotto po. Opo. Mga 2 sakay lang siguro, ganun. Sino po anak nyo? 2 po. 2 lalaki. Oo. Isang 20 years old, isang 21-year-old. So, nandito sa Bulacan ngayon, nagpe-permi yung anak mo? Opo. Dahil po yung bunso, nag-aaral po, college. Kumuha ng tourism. Yung panganay ko po, nagtatrabaho sa call center po. Oo. Nagtrabaho na pala yung panganay. Opo. San Jose del Monte. Malapit kayo sa grotto, ma'am? Opo, malapit po kami dun, sir. Sa grotto.
Dati kayong Saudi. Sa Saudi kayo dati. Umuwi ako noong 2023. Hindi ko na po binalikan kasi ayaw naman po magdagdag ng sahod. Pero 15 years po ako. Inano ko lang, mabait sila. Kaya lang, hindi naman po puro gano'n. Kaya po tapos nag-apply po ako rito sa Dubai. Ito nga po, okay din naman po. Mabait din po itong mga amo ko. May awan Diyos, matatapos na po ako sa amin. Ilan po ang ilan ang anak ng amo nyo? Ilan ang bata? Dito po, 3. Malalaki na po. Wala pong bata. Mga binatilyo. Opo. Mababait. Magagalang na bata. Hindi ka kakaba-kaba na tulad ng ibang Saudi. Na, alam nyo na yung mga Saudi na mga binatilyo. Nako. Sige. So, ano po tayo ngayon, ma'am? Searching din po kayo ngayon, ma'am? Naghahanap po kayo ng papangasawa pag umuwi ka na ng Pilipinas? Siguro po, kung may ibibigay si Lord, bakit po hindi? Alamin niyo po yun, sir. Go ahead. Kailan mamangawin nyo ng Pinas? Sa sa May. May nito? Year na ito? May or June, kasi depende po rin sa yung parang resident ID nila. Ganun po. Malapit na pala. Malapit na rin. Opo, malapit. Ayawan Diyos. Matagal ka na hiwalay? Hiwalay ka ba, ma'am? Ano po, sir? Hiwalay? Hiwalay ka ba sa dati mong Hiwalay po ako. Mula nung umabroad ako kasi hindi po ako nakauwi. Kaya yun, hindi po rin ako kasal. Kaya wala naman pala magiging problema at hindi kasal. Wala naman po. Tanong pa kayo, sir. Ano pa po gusto niyong malaman? Okay lang. Tapos na ako naman. Kayo mo naman magtanong. Ako naman po. Sige po. Ilan po ang anak niyo, sir? Ay, wala, ma'am. Maraming anak? Wala po, hindi po kami nagkaanak nung dati kong libin. Okay. Hindi sinuwerte, hindi pinalad na magkaroon. Dati rin po siyang OFW. Kaya lang, hindi nakatiis, hindi nakakon sa ang ganap ng iba. Habang siya nandan. Hindi. Yung mga nakausap nyo po dito, sir. Yung huli mong nakausap. Kamusta po kayo noon? Ay, nawala na po kami nung pagkatapos ng outcome namin. Hindi na po kami nagkausap sa nung tapos namin dito sa programa nyo. Hindi. Bakit nangyayaring ganon? Kasi pang ilang bisis mo nang sali ito, pang may na 10 siguro. Yung mga nakakausap po ninyo dito sa live, sir, hindi po ba ninyo tinatawagan o hindi po ba ninyo kinokontak after ninyo ma-live? Hindi po, nagkakako naman kami kaso wala naman po, hindi nagwo-work dahil ang katuweran po na malayo daw po sila, ganon, kasi malayo. Ganon. So yun po ang problema, malayo. Paano to si ma'am? Malayo din po pala to. No? Hindi, okay naman dito dahil malapit dito ang Bulacan lang. Malapit naman sir dito. Mag-abroad siya . Yung mga nakakausap mo dati, malapit lang din. Di ba? Dati yung mga nakausap mo, may taga Pampanga lang. Ikaw, Valenzuela, ang lapit noon. Yung last ko po nakausap, taga Mindanao. Tapos taga Cebu. Mas malayo to si ma'am kasi nasa Saudi nga. Okay lang kung uwi din siya, di ba? Okay lang din. Yung mga nasa Mindanao na yun, kung magkakaintindihan kayong dalawa, di na kailangan ng passport. Kahit kinabukasan, pupunta na po yan sa'yo, o ipupuntahan mo siya, pwede. Wala po, siguro wala pong swerte talaga doon sa mga unang nakausap. Hindi kami Kasi, ang mangyari po dyan, ikaw, may business po kayong parisan, hindi mo pwedeng iwanan yung parisan mo, di ba? Kasi gusto ko talaga, sir, makahanap ka na kasi pang ilang sali mo na ito ilang taon na, no? Pag sakaling mayroon ka mang magustuhan na babae, ang mangyayari, yung girl ang pupunta sa'yo kasi may business po kayo dyan sa may Valenzuela. Tama? So, hindi po pwede ninyong iwanan yan. So, ang mangyayari ngayon, ikaw po ang pupuntahan ng babae.
So yung hanapin po natin. Hindi rin naman po sila kung pumunta kung sakali dito Oo. kay ma'am. Bulacan lang naman pala sila eh. Hindi. Inaanapan ko. Ina-analyze ko kasi, sir, no? Kung bakit hindi ka pa nakahanap. Sit aside mo muna natin to si ma'am, no? Sit aside mo muna natin to si ma'am. Kasi nasa sa abroad din to eh. Nasa abroad din po ito eh. Malayo kayo eh. Kasi mga nakakausap mo dito nga lang sa Pilipinas. So, mangyayari ngayon, sa Valenzuela ka, hindi mo pwedeng iwanan yung business mo. Mas magandang hanapin natin ngayon yung babae na wala na rin inaalala, wala na rin iniisip ng mga anak, na pwede siyang lumuwas, pupuntahan ka, ganon. Kasi kung ito si ma'am, sabihin natin dito lang siya sa Bulacan, pwede mo siyang puntahan dito sa San Jose. Pero nasa abroad ito eh. Nasa abroad eh. Nasa abroad. May trabaho sa abroad. Kumikita sa abroad. So, kailan pa ba yung balak mong mag-for good dito sa Pilipinas, ma'am? Yan ay hindi ko pa po masasagot kasi may pinag-aaral pa po ako, DJ. May college po ako. Yun. Kasi nga po, business ni Sir Parisan. Pero siya, walang pares. Ang gusto niya mangyari, syempre, may katuwang na rin. Napag-usapan naman po yan. Bakit naman po ba hindi? Kung talagang tinadana tayo, sir. Kung why not? Kung kikitain mo dyan siguro sa abroad, kikitain mo naman na dito kasama si Sir. Pwede naman po yun. No? O mapagtulungan ninyo yung parisan niya pag sakali. Hindi lang po ako ang tanggap, yung anak ko po, tanggap niya. Wala naman pong problema, marunong din po ako magluto. Ayun pala. Mahilig din po ako magluto. Arabic food, Philippine food. Basta tanggap mo lang, sir, yung anak ni ma'am. Ilan nga po anak mo, ma'am? 2 po. Ilan pa ho yung nag-aaral? 21 years old po, DJ. Ano po, kumukuha siya ng tourism. Ilang year, anong year na po ba yun? Ano pa lang po siya eh. Second sem pa lang po siya ngayon, DJ, kasi napahinto po siya nung Second sem, first year. Opo. Madugo-dugo pa, sir. Kasi yung mga comment kasi, sir, sa live natin, no? Kung bagbabasihan din po natin, parang naawa na sila sa'yo eh. Kasi pang ilang sali mo na po ito. Baka lumamig na yung sabaw ng Paris mo, sir. Bukod po ba dito sa programa natin, may sinasalihan pa po ba kayo sa online? Wala po iba, wala. Hindi po kayo mahilig magkaroon ng chat, sabi natin, sugal, pagdating sa pag-ibig, no? Pagkasakali, mag-friend request ka doon sa mga dumadaan sa newsfeed mo nagsasuggest. Nagsasuggest na maging friend mo, i-add friend mo sila, i-PA mo, ganun ba? Pero number one problem natin dito, signal niya, ma'am, hindi gumagalaw. Ma'am, teka po, DJ, bubuksan ko po yung VPN. Hindi, si Sir... Sandali lang po, DJ. Okay po yung signal mo, ma'am. Kay Sir po may problema, hindi siya gumagalaw. Nawala na nga. Yun pa yung problema ngayon, no? Kung malayo kay isa't isa kasi nawawala siya, walang signal. Nung nakaraan ganun din. Sana, sir, nagpakabit ka po ng dyan, wifi sa parisan mo para at least yung mga customer mo magtatambay, pag gutom, kain. Ganun. Tawagan po natin ulit, ma'am. Cancel niyo po muna yung tawag ulit. DJ Joe. Ayan na po, sige. Sana magkaigihan na kayong dalawa. Pero daming dapat i-considerar dito kasi una, single mom si girl, may anak na nag-aaral pa, no? Although na si Sir, walang anak ito, no? Pero baka naman, sir, naghahanap pa kayo ng anak, sir. Hindi na, sir. Wala na. Mahalaga po yung may makakasama na sa buhay. Okay. Opo. Kasi wala po talaga kayong anak eh. Ilan taon na po kayo, sir?
56 na ma'am, 56. 56. 51 po ako. Ah, Yeah, wala naman po yan sa age. Okay lang naman po yan. Kung ba magkakasundo ba tayo, wala naman problema kung mahihintay niyo po ba ako. ay pwede naman, bakit nga po hindi? Nakapaghintay nga ako doon sa dati kong live-in ng 5 years. Naghintay ako ng 5 taon pag uwi niya. Pero na pala naman siyang iba. Ay, ako naman po hindi. Kasi po kung gugustuhin ko, sana noon pa. Pero wala po ako din hilig. Tinry ko nga lang po to kasi araw-araw po ako nanonood. Ako ay natuwa. Sabi ko, baka sakali. Sabi ko kung gano'n, makapag-try. Kayo ma'am, ano pa tanong nyo? Wala na po yata. Yung akin lang po kung maghihintay kayo, wala naman pong problema. Maghihintay ako ma'am. Ma'am, pwede, anong ano nyo? Mamaya hingin ko na lang yung ano nyo. FB name nyo sa pag-outcome. Po, sige po. Chat na, paano po ba? Dito po sa imo, ganon? Opo, mamaya na lang sa outcome natin. Pagkatapos natin dito sa live. Hindi, saka ko na lang hingin yung Hindi naman po ba nakalak yung messenger nyo? Baka nakalak yan. Ay, hindi po ma'am. Wala ang ito. Hindi naka-private po. Kaya walang... Opo, kasi po ako, wala naman. Walang pinagtataguan. Good. Okay po, wala namang problema. May awan Diyos. Sige, magtanong pa po kayo kung ano pa yung gusto nyong malaman. Wala na rin naman po. Di saka ko na lang. Total, yun naman po kung sa magkakaintindihan tayo, di saka na tayo kung magkakasundo ba naman. Opo, may awan Diyos. Kaya po. Wala na po ba kayong gusto pang itanong? Baka po, may bisyo po ba kayo? Eh, ma'am, pwedeng kasi may deliver ng mantika, pwedeng maputol na muna yung pag-uusap natin, ma'am. Pasensya na. Wala po problema. Okay. Sige, na? Connected naman na po kayo, magbigay na lang po kayo mamaya ng inyong mga account dyan. Thank you so much. Magandang hapon. Thank you. Salamat. Thank you, sir. Ayun, may nag-deliver pa ng mantika, ma'am. Mas priority yung negosyo. Siyempre naman. Kaysa naman kay ma'am, wala pang sigurado. Baka marami manliligaw yun eh. Kasi pang mahigit na 10 siguro si sir na naka-join din eh. Oras po natin 24 minutes down the hour of 3 p.m. Oras dito sa may Pilipinas. Ngayon pong hapon ng Friday, January 10, 2024. 25 pala, 25. Okay na siguro no? Kita-kits na lang po tayo mamayang gabi alas 8:30 para naman po sa Wanted Sweetheart Evening Edition ngayon pong araw. Sa inyo pong lahat viewers natin, mga listeners, subscribers, supporters, nag-send ng support nila through Star. Maraming salamat sa suporta ninyo, no? At dahil sa inyo tuloy-tuloy yung ating programa. Luzon, Visayas, Mindanao, Kapwa Pinoy sa ibayong dagat. This is OFW Emotion TV Radio powered by Jal FM 98.7. OFW TV Radio powered by Jal FM 98.7. Magandang hapon, Pilipinas! Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here!
RFW TV Radio. Powered by Jam FM 90.7.